Ano ka face? Nande face re. Love you. Love you. Hi, good night. Kiss. Kiss. Hi, bye-bye. Good night. Ayoko nang ayoko nang magpatuloy dito sa Konosuno. Muntik na po akong bumigay, no? Gusto ko nang bumigay! Hey! Kamaki! Hey! Masiro, masiro. Very good, Ray. Very good. Josie. Yan, ate. Tuh. 네, 오가시네. Ano ka face? Nande face re. Ri, mama, kasi ne, Ri. Ne. Kiswa. Papa ni Chua. Papa ni Chua. Love you, ah. Love you. Good night. One more kiss. Good night. I love you. Good night. Love you. Love you. Hi, good night. Kiss. Kiss. Hi, bye-bye. Good night. Ate Gay, hindi mo ako maguguyo. Dito tayo rito. Emergency
beses na tayo preno. Dito. Ayun o. Tapos kailangan sa ikalawang linya. Ayoko nang ayoko nang magpatuloy dito sa Konosuno. Muntik na po akong bumigay, no? Gusto ko nang bumigay, pero too late na siguro. Tagal ko nang pinigil, pero lalo lang nang gigil. Kailan ba ako pwedeng bumitaw? So ayan, andito tayo sa course ngayon at yan, doon tayo liliko sa number 6. So hindi ko na po nakunan yung starting position, no? Yan tayo sa number 6. Yan, so yan, nag-change lane na tayo, no? Kasi paliko na tayo dyan sa number 6. Yan, dito tayo sa bridge. No? Merong bridge dyan. O yan, kanan tayo. Pag kanan natin, dapat confident daw. Hindi yung masyadong maingat. So ayaw nila masyadong maingat. Yan, kailangan natin huminto rito. Tapos, bar. Change lane na naman. Siyempre, kailangan check muna. Signal, tapos check. Tapos turn. Yan, tayo rito. Tapos, yan, kapag ka-clear, hindi na natin kailangan huminto dahil wala naman tumari line. To move. Tayo agad. Tapos kanan. Yan. Tayo sa kanan. Diretso. Yan. No. Tapos dahil stoplight, syempre hinto tayo dyan sa linya. Tapos ito, yung triangle na yan bawal na sa gasaan, dapat dito tayo sa arrow. Yan. Tapos diretso na tayo rito. Yan. So yan, kailangan lagi lang tayo nakagilid. Hindi na lagi lang tayo malapit dito sa gilid, no? Dapat. Yan. Tapos kaliwa na ulit dyan. Hindi ko makuna ng ng tuloy-tuloy. Yan. Left shoulder left check, no. Hindi ko makuna ng tuloy-tuloy dahil hindi ko alam kung bawal o hindi. Pero doon sa taas bawal mag-picture, bawal mag-video. Ayan, sa ganitong blind spot, kailangan magbabagal kayo. Tingin kaliwat kanan 2 beses pagkatapos ko. So kakanan tayo at kailangan mag-check muna tayo sa kanang shoulder natin bago tayo mag-change ng lane. At kakanan na po tayo rito sa S-curve, no? Kailangan po hindi kayo sumayad sa gutter at kailangan po hindi kayo tumukod or may maitumbang cone. At bago po lumabas ng S-curve, kailangan po i-check natin yung kanan kaliwa. Pagkatapos po lalabas tayo ng walang hesitation. Alalahanin po natin na kada labas po natin, pagpakaliwa kailangan po tight ang liko at paglabas po natin, kailangan pumorma tayo sa kaliwang bahagi ng ating road. Kada kakaliwa po, again check po tayo ng left shoulder. So ayan, pagliko natin dito, andito na yung ipon bashing. Dito na yung magkakasunod yung mga mahihirap na obstacle. Hihinto tayo rito sa linya at pagkatapos ay itataas natin yung kamay natin para malaman ng evaluator na ready na tayong umandar. At bago tayo umandar, titingin tayo sa kanang likod natin at kalawang likod. Tsaka pa lang tayo pwedeng umandar. Alalahanan na hindi po tayo pwedeng malaglag dito sa ipon bashi at hindi po pwedeng tumukod ang ating paa. No? Hanggang sa matapos po itong haba na ito. At isa pa po, kailangan po within 8 seconds nandun kayo sa ipon bashi. Dito po sa slalom, same procedures lang po. Hihinto po kayo sa linya, tataas ninyo yung kamay ninyo bago kayo umandar at titingin kayo sa kanang likod, kalawang likod bago kayo mag-go. Bawal po ninyo na itukod ang inyong mga paa at bawal din po na may masagi kayo ng mga cones. Kailangan po within 8 seconds, no, matapos nyo po itong slalom. Alalahanin po natin na kada 1 segundo po ay minus 5 points. No? So kailangan po pumasok kayo sa 70 points. No? So meron lang tayong 30 points na pwedeng itapon out of 100. At kasunod na po ay ang emergency stop. Emergency stop.
Dito po sa emergency stop ay same procedures pa rin. Hihinto tayo sa linya, itataas natin ang kamay natin kapag go na. Titingin tayo sa kanang likod, kaliwang likod bago tayo mag-go. Ngayon, pag nag-go na po tayo, kailangan ma-reach po natin ang 40 kilometers per hour. Bawal po yung mababa sa 40 kilometers. Pwede pong sumobra ng konti sa 40 kilometers. Ngayon, pagdating po sa cone, doon pa lang po natin dapat pigain ang ating preno, no? At pagkatapos po, sa ikalawang linya, doon po tayo kailangan huminto. Bawal pong magulungan ng gulong yung ikalawang linya. Kailangan po, bago mag-ikalawang linya, ay makahinto na tayo. Ito na tayo po, no? Dito. Ayun, no? Tapos, kailangan sa ikalawang linya. Ang kasunod po ay yung tinatawag nilang crank. Ganun din po dito. Bawal pong tumukod ang paa, bawal na may matabig kayong cone, bawal na sumayad kayo sa gutter hanggang sa matapos itong crank. So same procedures lang po sa tuwing lalabas kayo ng eskinita. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, at kailangan po paglabas ninyo, decisive po palagi. Hindi po pwedeng hesitant kayo dahil magre-reklamo na naman po si evaluator. At ito naman po yung tinatawag na tumare. Kailangan po humihinto kayo rito ng 3 full seconds. No, check kanan, kaliwa. Pagkatapos kapag kagugo na kayo, check sa right shoulder. At pagkatapos dahil po pakaliwa ito, syempre kailangan mag-check tayo sa ating left shoulder bago tayo mag-go. Again, kailangan decisive, hindi kailangan hesitant. Pagkakasyahin po ninyo lahat ng checking na yan sa loob lang ng 1 o 2 segundo. So kailangan po talaga mabilis. Kailangan natin huminto rito. Ito kasi may release ng tren. Huminto tayo rito. Check tayo, 3 seconds, check right, diretso na. So kasunod nyan, meron pang isang tumari dun sa dulo bago tayo magdire-diretso. So dun na, halos tapos na to. Diretso na lang to. So yun, halos tapos na. Yan lang tayo. At pagkatapos po dito sa release ng tren ay dire-diretso na lang po yan, no, hanggang sa matapos po yung course. So dito na po nagtatapos itong video natin. Pasensya na po at medyo magulo yung pagkuha natin ng video dahil bawal po yata, no, na mag-video. Pero nakikita ko po yung iba may hawak silang cellphone, nagkukuha sila ng picture, so hindi ko po sure. So ayoko pong masita pa, no, dahil siyempre nagtitake lang tayo ng exam. Pero sa taas po, bawal pong mag-record ng video at bawal din po, no, na mag-take ng pictures. Right shoulder, lipat. No? Side mirror, signal, right shoulder, lipat. Pagdating dito, kumare, tapos dire-diretso na yan, pakanan. No? Pag kanan mo dyan, dire-diretso na. O yun. At dito nga po pala ang start ng ating course. Ano? At dahil 400cc automatic po ang kinukuha nating lisensya, doon po tayo magsisimula, no, sa number 2. So yung puting automatic po na motor ang ating gagamitin. So 400cc po yan. No? At marami pa pong procedure sa pagsakay dyan, sa pagbaba dyan. At hindi ko na po maipapaliwanag lahat. So ayun, at good afternoon po sa inyo, no. So time check. Ano na po? 3:35 na po, no. So ayun, kanina ko pa pinipigil yung tawa ko, no, dahil nakapasan na po tayo. So yun, yes. So yan, no. Pang-siyam na take ko na po ito, no. So ikukwento ko sa inyo yung huling vlog po natin, no. Ikapitong take ko. So na-skip ko po yung 8 vlog dahil po nung pagbagsak ko po nung ika-8 vlog medyo hindi maganda yung naramdaman ko, mga nasa isip ko. Yung ginawa kong vlog hindi ayos, no? Kaya hindi ko na po siya in-upload. So ngayon, ika-siyam na vlog natin, no? Ika-siyam na take natin, no? So yun, sa wakas nakapasa na po tayo. So ayan, bago po natin pag-usapan tong pagpasa ko, no? Pag-usapan muna natin yung ika-8 take ko. So ano ba nangyari sa ika-8 take natin? Umuulan po nung araw na yon. Okay naman, nadaanan ko Ipon Bashi, nadaanan ko Slalom, at nadaanan ko rin, no, yung emergency stop. So pagkatapos ko po sa emergency stop, pag hinto ko pong gano'n, no, sabi po sa akin ng pulis, bumalik ka na, tapos na yung test. So ngayon nagtataka ako bakit ako babalik, bakit tapos na yung test, no? Dahil syempre, magtataka ka talaga, ba't ka biglang hinto, wala kang ginawang mali eh. So yun po, pinabalik ako. So bumalik naman ako, tapos yung kinausap po ako sa intercom yata tawag doon. Basta yun, kinausap niya ako. Sabi niya sa akin, masyado kang maingat. So yun, no.
Ang nasa sa loob-loob ko nun. Ha? Para naman kayong mga loko-loko. Dapat nga mas ipasan nyo ako kasi maingat ako. Yun ang nasa isip ko po, no? So yun, tapos may sinabi pa siyang isa, sabi niya sa akin, mabagal ka. Mabagal daw ako magmaneho. So kasi po umuulan nung araw na yun, no? Ngayon, ang nasa isip ko na naman, so ito po ikalawa, no? Natural, mag-iiba yung way of driving ko. Bakit? Umuulan eh. Siyempre iba po yung feeling, no. Mag-iiba talaga yung pagdadrive niya kahit po sa sasakyan, no. Kahit po nakasasakyan ako, nag-iiba yung feeling ko kapag ka nagdadrive ako pag basa yung kalsada. Kasi siyempre psychological, no. May epekto yun eh. Basa eh. So yun, sabi niya, hindi tama yung tulin mo. So yun yung sinabi niya. Pagkatapos, huling-huli niya sinabi sa akin, hindi daw ako smooth sa slalom. So dahil po natapos ko na yung Ipon Bashi, kasunod po ng slalom at kasunod po nun is yung emergency stop, ang nasa isip ko, ngayon mo sasabihin sa akin hindi ako smooth sa slalom? Eh nakarating na ako natapos ko na yung yung emergency stop. So ang nasa isip ko po nung nakaraang vlog natin, ikawalong take natin, hinahanapan na lang ako ng butas, no, na para ibagsak ako. So may nag-comment din nga po sa atin na dahil foreigner tayo, hindi tayo basta-basta makakapasa. So yun po yung mga naglalaro sa isip ko doon sa vlog na yun. So syempre, nadala ka ng emosyon mo, nadala ka ng frustration mo. So yun, may mga nasabi ako na hindi ko napag-isipan, no, out of frustration na lang. Kaya ako nasabi yung mga hindi ko dapat sabihin. So yun, after ilang days, nagpalipas po ako ilang araw. Napag-isip-isip ko, iniisip ko po maigay yung sinasabi niya. So yung sinasabi niya pong masyado akong mabagal kasi po may language barrier, no. So yung sinasabi niya po na masyado akong mabagal, hindi dahil dun sa naging ugali ko sa pagdadrive dahil umuulan, no. Dahil syempre magmamati ka mabagal. Ang sinasabi niya pala na masyado akong mabagal, no. Iniisip ko po kasi maigay kung ano yung nangyari. Ang sinasabi niya pala, kasi po ako, no, sa atin po kasi sa Pilipinas, di ba, kapag ka nagdadrive tayo, basta may intersection, dahil nga po maraming kamote sa atin, pag may minor tayo at titignan natin, sisiguraduhin natin wala. So, bit ko po rito yun sa Japan, no? So, kaya po kung matatandaan ninyo, may vlog tayo na kinuwento ko sa inyo, si Yuki, pinagtatawanan ako kung bakit daw nandito ako sa right of way ko, ba't daw ako nagme-minor kapag may intersection. Sabi ko kasi sa Pilipinas, maraming kamote. So, kahit na ikaw yung nasa right of way, kahit na sila yung dapat maghintay, kailangan mag-ingat ka pa rin. So, bit ko po rito yun, yung pagiging defensive driver, no? Dahil nga po iba sa atin, delikado sa atin. Sabi ni Yuki Chang, dito daw hindi, basta magdire-diretso ka. So dito po, no, kaya po may mga nakikita kong aksidente dito. Pagka may aksidente, talagang makikita ninyong pipi talaga yung hood dahil nga po sa ganung nakaugalian nila. Right of way ko to, dire-diretso ko. Paano yung kung kamote yung liliko, di ba? Dapat mag-minor ka pa rin. So yun po yung bit ko hanggang sa nag-test po tayo, yung bit kong nakaugalian ko, no. Yun yung dala-dala kong ugali sa pagmamaneho. So yun, doon ko naisip na, okay, ang sinasabi niya pala, kapag ka ikaw ang nasa right of way, kapag ka ikaw yung nasa main road, huwag ka nang mag-minor. Kumbaga, magdire-diretso ka. So yun, doon ko po naisip, no. Sabi ko, okay, yun pala yung sinasabi niya. Pagkatapos yung sinasabi niya po sa slalom, no. So dito po, aminado ako, no, sa slalom. Pero nung kinakausap niya po ako, may sinasabi siya na hindi daw ako smooth. Ang nasa sa isip ko nun, regardless kung hindi ako smooth, natapos ko ng within a few seconds, yung binigay nilang 8 seconds, natapos ko ng ganun, dapat pasado ko, di ba? Dapat wala siyang sabihin patungkol doon. So yung pala, dito may mga nababasa po ako na hindi lang yung rules nila ang ipapasa mo, no? Dapat ma-please mo rin yung mismong evaluator, no? So discretion niya, kahit na ma-perfect mo yung course, kung sa tingin niya hindi ka confident sa pagmamaneho mo, kung sa tingin niya na delikado yung pagmamaneho mo, hindi ka pa rin papasa. So yung sinasabi niya, hindi daw ako smooth, no, sa slalom. Dahil nga po syempre nag-iingat ako na matawid ko yung cone. So yun, pagkatapos po, hindi ko na tinuloy yung vlog ko, no. Inano ko na siya, sabi ko hindi ko na i-upload to kasi yung sinabi ko sa vlog ko na yon, yung ikawalong take nga natin, no, galing na ron sa frustration, galing na sa, alam mo yun, sa galit mo, no, na bakit ka binagsak, okay naman. So yun, kasi yun ang nasa sa isip ko nung mga time na yon. So ngayon, after a couple of days, no, nag-iisip ako maigi, yun, na-realize ko na hindi ako susuko. Kasi po, nasa na po ako, no, nasa stage na ako na susuko na ako eh. Ayoko nang magpatuloy dito sa Konosuno, no. Kahit na ayaw ng pride ko, kasi po, totoo, pride po yung nagtutulak sa akin na dito makapasa, no, dahil po, naipasa ko yung sa pagdadrive nitong sasakyan eh, ng one take lang. So ang nasa isip ko, hindi po pwedeng hindi ako makapasa, hindi pwedeng hindi ko kaya. So iba po kasi yung pride, no? Iba po kasi yung kasiyahan, no, kapag nakapasa ka dito sa Konosuno dahil hindi po lahat kaya, no, na makapasa rito. Kaya po yung iba, pumupunta na lang sila sa driving school dahil doon po madali, no? Kailangan mo lang ng pera. So madali puro. Kumbaga, mabilis ka makakapasa kasi mga evaluator hindi ganun kahigpit, no?
So dito po sa Conoso iba. So yun po yung isa sa nagtutulak sa akin na gusto ko dito makapasa. So ayun, ang sabi ko po no sa sarili ko, hindi, hanggang 10 take lang ako. Tapos titigil na ako. Talagang mag-driving school na ako. So buti na lang, no? Hindi tayo nawalan ng pag-asa kasi ngayon pong ika-siyam na take natin, nakapasa na tayo. So ngayon, ano ba yung ginawa ko para makapasa? So ang ginawa ko po, inalis ko lahat sa isip ko yung mga dapat kong isipin no, sa pagmamaneho. Yung mga rules nila, yung inis ko doon sa nag-evaluate, inalis ko lahat. No? Sabi ko, hindi, relax lang ako. Ngayon wala na akong pakialam, bahala kayo. Kasi nating tulos na ako kasi ang nasa sa isip ko po, ikasyam ko to, kung bumagsak ako, okay lang. Magte-take pa ako ng 1-10. Kung bumagsak ako, okay lang din. No? Mag-i-school na tayo. Yun ang nasa sa isip ko. So kanina po, talagang wala. Blanco yung nasa isip ko. Sabi ko, basta magmamaneho ko, bahala ka. Nagmaneho po ako, tuloy-tuloy ako. Dire-diretso. Check, ginawa ko lang yung gusto kong gawin. Pagkatapos yun, nausap niya na ako sa intercom. Hanggang sa natapos ko po yung buong course, no? Ang bilis lang, sobrang bilis lang. Kasi ang tuling ko rin po talaga, no? Ngayon, kinausap niya na ako sa intercom. Sabi niya sa akin, parang okay yung ngayong araw na to, ganito, ganyan. So, pinakikinggan ko kasi hindi po lahat ng sinasabi niya nakakatch ko, no? Hindi po lahat ng sinasabi niya nakukuha ko dahil hindi po ako ganun ka-intindido sa Japanese. Nakakaintindi ko, pero kapag kayo talagang fluent na yung pakikipag-usap sa'yo, may mga phrases kang hindi mo makakatch, no? So, basta ang nakatch ko lang, no? Yung isa sa pinaka-importante na nakatch ko, maghintay ka hanggang 3:00. So, usually po, pag babagsak ako, no? Ito pong mga nakaraang take natin, kada bagsak natin, diretso uwi na ako, binabalik na nila yung papel ko. No? Tapos ito yung application form mo ulit, ganyan. So kanina po sabi niya magantay, sabi ko baka ito na yun, sabi ko gano'n. So yun nga, tapos may binigay sila sa akin papel na kailangan ko daw na mag-seminar 2 hours bago ako marilisan ng lisensya na card. So yun, ayun, at masaya ako, no? Kanina talagang grabe yung saya ko dahil hindi po biro, no? Hindi biro yung dinanas natin na na experience, no? Dahil imagine 9 takes. No, hindi ko na imagine, ang nasa isip ko mga 6 lang ako, 7. Ganun, yun lang po nasa isip ko, pero imagine 9. So isipin nyo, kung bumigay na po agad ako, kung hindi ko inanuhan yung loob ko, tinibayan yung loob ko, wala. Gastos tayo ng 12 kalapad. So dahil talagang nagpursige ako dahil talagang gusto ko talaga dito makapasa, no? Kasi dala-dala mo yun Baga, basta ka kumuha ng lisensya sa Conoso. Ano yung ipatsu? Hirap yun parang ganon. Kasi po, no, hindi talaga madali. Yun yung gusto kong ma-achieve, no? Kasi po yung pagkuha ng lisensya, pumunta ka ng school, magbayad ka ng 12 kalapad, ayos namin, lisensya ka na. Pero yung pride na makukuha mo rito sa Conoso, no? Ayun, yun talaga yung hinahabol ko, no? Saan ka kumuha ng lisensya? Kasi po halos lahat, no? Halos karamihan dito sa Japanese, mga Japanese na mismo, tsaka mga ibang lahi. Kumukuha sila sa school, sa driving school, dahil nga hindi madaling makapasa. So ako, ngayon, nakapasa na tayo, kaya sobrang happy ko, no? So yun, muntik na po akong bumigay, no? Dahil meron ding nag-comment sa comment section na dapat nga daw, hindi lang yung perseverance mo, hindi lang yung dahil gustong-gusto mo. Dapat nga daw, makinig din ako kay Lord. So kanina po, bago ako mag-test, nagdasal ako, sabi ko, Lord, kayo na po bahala. So yun, basta kanina, grabe yung confidence ko. Hindi ko alam dahil sa nakailang try na ba ako o dahil nating tulos na ako. Hindi ko alam kung alin dun sa dalawa. Baga, nasa isip ko kanina, bagsak. Baga, mag-aano na lang ako, mag-school na lang ako. So yun, ayos. At ayun nga po na may binigay sa ating papel. So sa pagkakaintindi ko, nirecord ko po yung sinabi ng babae, napakarami pong sinabi. Hindi ko po lahat nakuha. Ginawa ko, nirecord ko sa cellphone ko. Mamaya paparinig ko kay Yuki-chan. Basta ang pagkakaintindi ko, mamili kayo rito ng pagsiseminaran nyo. Pagkatapos, ito yung mga bayaran, ito yung mga dadalhin nyo, mga kailangan para sa seminar. Tapos yun, binigay yung papel, ginawa ko po, nirecord ko yung boses. Pagkatapos ngayon, dala-dala natin yung papel. Papabasa ko lang kay Yuki-chan yan. Pagkatapos, ayun. So ito po, ang kasunod po niya, no? Pagkatapos po ng ating seminar, didiretso na po tayo kaagad sa Conos para issuance na po ng card. No? Yun lang po. Tapos na, pagkatapos na. So yun, para sa mga gustong kumuha ng lisensya na nandito sa Japan, kung meron po kayong oras na susunugin, na pwedeng sunugin, okay lang, no? Mag-ipatsu test kayo. Kumbaga yung tipong hindi kayo maaapektuhan financially. Dahil po ako, sa lagay ko, kaya po meron akong luxury na makapunta rito every month. Ang ginagawa ko po kasi, papasok ako sa trabaho, kaya kung mapapansin po ninyo, laging lunchtime tayo nagte-test, no? Pag pumasok po ako sa trabaho, basta't nag-time in na po ako doon, tapos nag-out ako ng lunchtime, fully paid po ako sa buong araw. So ayan po yung isa rin po sa dahilan kung bakit mas gusto ko makapasa rito, dahil bayad naman yung araw ko, tapos nagte-take lang ako. So ang gastos ko lang is 4,550, no, kada take. So nakasyam tayo. Ayan po, lalagay ko sa siring kung magkano yung nagastos natin. So yun, kaya po ganon.
Yan, kung meron po kayong time, no, at hindi kayo makakaltasan, no, hindi maapektuhan yung pampinansyal ninyo, mag-CONUSO kayo. Kung alam ninyo na mapapasa nyo, mag-CONUS kayo. Or mag-ano kayo, mag-IPATSO test kayo sa mga Menkyo Center, sa mga driving center. Ngayon, kung ma-absent kayo, makakaltasan kayo ng isang araw, tapos hindi ganun lakas yung kagustuhan ninyo na makapasa, no, sa ganyang driving center, wag na po kayo mag-driving center dahil mapuprostrate po kayo. No, mahirap pong makuha ng 1 take lang, 3 takes lang. So not unless po, no, na talagang maiintindihan ninyo lahat ng ibibigay sa yung instruction sa unang bagsak ninyo, no. Tsaka kung talagang confident kayo sa pagmamaneho nyo, mag-ano kayo, mag-driving center kayo. Ngayon kung hindi po, kumbaga absent kayo, makakaltasan kayo, may stress kayo, hindi kaya ng loob ninyo na babagsak kayo. Kasi po ano, no, may mga taong hindi, dapat pasado ako. Yung hindi nila iniisip na kung ano ba yung talagang naging pagkakamali nila. So ako po, sa lagay ko, nung ikawalong take natin, nakaramdam na po ako nung ganun. Kaya lang after a couple of days, pinag-iisipan ko siya. Sabi ko, oo nga. So ganun lang, no, tanggapin nyo lang, no. Pagka bumagsak kayo, tanggapin nyo lang, oo nga, mali ako. Iniintindi ko yung sinasabi nung evaluator. Kasi nga, hanggang na-evaluate ko na rin yung sarili ko, kanina ginawa ko. Sabi ko, bahala na. Basta't gagawin ko yung gusto ko. Basta't gagawin ko kung ano yung tama, bahala na. So yung kanina po, okay naman. At thank you Lord, no? Binigay sa atin ni Lord at hindi na tayo gagastos na malaki, no? Naka-ready na po ako after ng 10 take natin, pagbagsak natin. Naka-ready na po ako na magda-driving school tayo. So, awa naman ng Diyos, binigay niya sa atin dito sa ika-Siyam, no? So, lucky 9. Ayos, buti hindi ako sumuko. So, yun, at yun lang po. At excited na po akong umuwi, no? At maibalita kay Yuki Chang na nakapasa tayo. So, matutuwa yun. Sasabihin nun, yung kata. No? So, papabasa na rin natin kay Yuki Chang kung paano ba magiging sistema nitong kasunod nating gagawin, no? So ayun, at isa pa nga po pala, no, sa sinabi sa akin nung evaluator kanina, nung pulis, sabi niya, matulin ka magmaneho, pero mag-iingat ka, ha? Sabi gano'n sa akin, ha, kasi ang tulin mo magmaneho, sabi sa akin gano'n, sa loob-loob ko lang, no, sa loob-loob ko lang. Nung ikawalong take ko, sabi mo ang bagal ko. Ngayong tinuloy ko, sasabihin mo matulin. So yun. So ganun po talaga, no? Ganun daw po talaga. Marami po akong nabasang mga vlog, no? Patungkol dyan. Na yan nga daw mga evaluator, yung mga police, kailangan, no? Ma-meet mo yung expectation nila, no? Bukod dun sa rule na kailangan mong sundin. Sabi nila, sa kanila yung sobrang bagal, parang hindi mo kayang kontrolin yung motor. Yung sobrang ingat, parang delikado sa kanila yon dahil may mga, kumbaga, iniisip nila may mga tao sa likod, tapos sobrang ingat mo, sobrang bagal mo. So yun po yung dahilan, no? Kumbaga, mahirap matumbok ka agad, no? Yung gusto nila. Mahirap matumbok ka agad yung expectation nila sa'yo, no? Dahil paunti-unti yung bigay nila sa'yo ng ng advice, no? So tulad yan, yung ikawalo natin, doon ko na-realize na doon ko na napagtagni-tagni, no, yung mga binibigay nila sa aking advice. Pero may mali rin ako, no? Aminin ko na may mali rin ako. Dahil yung mga takes ko na nalaglag tayo sa Ipon Bashi, na napatukod tayo sa Ipon Bashi, na hindi tayo nakahinto sa designated line, no, sa emergency stop. Yun, aminin ko po, kasalanan ko yun. Dahil syempre, pumunta ako rin nang hindi ako prepared, no. So kala ko ganun kadali. So sana pala ang ginawa kong desisyon. Una pa lang, bumili na ako ng motor tapos pinractice ko na kaagad yung Ipon Bashi, no? At saka yung emergency stop. Baka sakaling nakuha natin ng at least mga 3 take, no? So wala na tayong magagawa at nangyari na, no? At least lesson learned. Ngayon, kung meron mang makakapanood nitong video na to na gusto niya kumuha ng lisensya ng motor dito sa Japan at meron naman siyang perang pambili ng motor, bumili na siya kaagad ng motor at pag-practice niya. Kung meron siyang mapagpa-practice na garahe, no? Dahil bawal po kapag dito kayo sa labas. At pag nahuli po kayo, napakalaki po ng penalty niyan, no? Kung meron kayong lisensya, tulad ko may lisensya ako, maaari pang masuspinde, no, yung lisensya nyo. So yun, kung babalikan ko, no, dapat ang ginawa ko, bumili na kaagad ako ng motor noon, yun yung pinag-practicean ko. Pagkatapos, tsaka tayo nag-try, no, sa CONUSO dyan, nga sa driving center, no? So nakailang try na ba tayo? Naka-6 na try na yata tayo nung nagkaroon ako ng motor, Oo nga, naka-6 na try na tayo nung nagkaroon ako ng motor. So sa 6 na try na yun, 2 beses lang ako nakalusot sa Ipon Bashi. So imagine yung 4 na beses na hindi ako nakalusot sa Ipon Bashi. So problema po talaga, no, sa balansi ko. Dahil nga ang tagal na natin hindi nagmamotor. So nung nagkamotor nga tayo, yan, no, nakailang try tayo? 4, no? 3. Mula na magkamotor tayo, 7, 8. Kasyam natin, nakapasa na tayo. So yun, kung naaga-aga yung bili natin ng motor, no,
malamang nga, mga 3-4 na beses na try, nakapasa kaagad tayo. So, ayun, okay na rin, no? At least, nakatipid pa rin tayo. No? At saka marami rin po ako natutunan, no, sa rules nila. May mga hindi na kailangan, may mga unnecessary na, kaya lang, nandito sila sa bansa nila, rule nila, syempre, masusunod, no? Tsaka, konti yung rito, konti yung aberya rito, konti yung disgrasya rito. So, ibig sabihin, effective, no, yung rules nila. No? So, kaya yun ang susundin natin sa pagmamaneho natin dito, no? So, yun, at magdadrive lang po muna ako, no? Mamaya na lang ulit, at nanamnamin ko muna, no, yung kaligayahan na nararamdaman ko, no? So, yun, mamaya ulit.